for Dog. Ay po, congratulations sa bagong movie. Direct, tanong ko lang, pinanindigan mo na talaga yung cult director, di ba? I guess parang natanong ko kay Sino Bravo, this is your second horror film, di ba? Ano po yung mas challenging sa inyo? Gumawa ng ganitong horror na manakot? O parang yung mga sexy film na pinapanood sa Viva Max? Una po sa lahat, magkaiba eh. Orange and lemons. No, magkaiba talaga. Pero again, palagi nating sinisira yung convention, no? Sinisira natin yung traditional, no? Siguro sa Viva Max, sinisira natin yung conventional eroticas, no? Na palaging merong bago, no? Ito ngayon, sinisira natin yung conventional horror, no? Na pag napanood nyo to later, sisirain talaga niya yung conventional horror, eh. Na, bakit ako natatakot? Di naman ako natatakot ng ganito. May ganong mga factor, no? Kasi nga, mas personal tong Pasahero, and sociological, no? And higit sa lahat, ano po, yung Kaluskos ay psychological horror, yung una kong ginawa sa Cinemalaya. Again, magkaibang genre, pero again, gusto nating subukan na mag-introduce ng bago. Yun lang po yung purpose nun natin. No? Siyempre, napakagagaling na artista nitong mga nakasama ko. Hindi naman ako binigyan ng acting na ito lang yun. No? Siyempre, pinush ko rin sila. No? Pinush ko sila. Pero again, gusto po natin ay mag-introduce ang Viva Films, bagong horror. No? Kasi lagi tayong, lagi tayong VFX maiden horror, na lagi tayo naiipit sa ganun, What if yung kwento talaga tayo matakot, Yun yung gusto nating statement. May aabangan din bang twist dito? Laging may twist yung film yun, di ba? Meron. Siyempre meron. Gusto ko yung habang dumalabas yung mga pangalan natin, ayaw mong umuwi. Or gusto mong umuwi, pero iniisip mo pa rin siya habang umuwi ka, iniisip mo pa rin yung nangyari sa pelikula. Ganun yung gusto nating mensahe. Looking forward to that. Thank you, Alan. Yung second question ko for Luis, parang nagkakasunod-sunod yung film na horror, di ba? After nung Marita, ito na naman, horror na naman Pasahero. Parang ito ba yung mas gusto mong tahakin na maging horror queen ka na rin na lagi kang nalilinya sa horror? At ano din yung challenges sa'yo, yung sa paggawa ng ganitong horror, compared din sa mga ginagawa mo ng mga film, ng mga rom-com, ng mga drama, di ba? Kasi yung pag-iyak kasi, pwede mo siyang pagkuhanan sa isang emosyon, hurt. Pero kapag takot ka sa isang bagay, maraming panggagalingan eh. Takot ka para sa pamilya mo, sa mangyayari sa'yo, doon sa sitwasyon, para yung nangyari sa Pasahero. Kaya para sa akin, mas challenging kapag takot yung emotion na kailangan sa isang proyekto. Kasi ang dami-dami mong pwedeng paghuhutan, ang dami-dami mong pwedeng gawin na twist and turns sa lahat ng mga eksena. Tsaka syempre, hindi naman tayo mga bata na. Kaka-32 ko lang, so parang 32. Wala na po ako sa kalendaryo, kaya hindi na tayo hindi na natin carry magpa-sweet. Dito na tayo sa pananakot. Tsaka nakakatuwa lang din na makita yung reaction ng mga tao kapag sinabi na, ikaw yun nandun sa movie na to, nakakatakot ka. Parang nakakataba ng puso para sa akin. Hindi ko alam, weird, pero natutuwa ako na kahit mga kaibigan ko, natatakot dun sa mga proyekto na ginagawa ko. Thank you everyone. Thank Congratulations. You. Thank you po. Maraming salamat. Nasabihan na rin ako nun, nakakatakot ka, tapos kinano niya yung bag niya. Gilayin niya yung bag sa akin. Kinabahan ako bigla. Salamat po sa question na yun. Up next, let's hear from Sir Neil Ramos from Tempo. Magandang hapon. Yeah. Thank you. Si Derek kanina, he made obvious the premise of the film, no, na parang crime to, may nakasaksi sa nangyari. Gusto ko na rin lang malaman yung sa buong panel, no, what if lang kayo, pag nakakita kayo ng isang crime, ano exactly yung gagawin nyo? O,
may na-experience na ba kayo yung real life na gano'n? May nakita kayong krimen o na may nangyari? Anong ginawa niyo? For everyone in the panel na lang, please. Of course, hindi na kasama mo na si Danny. I don't think nakakita na ng krimen si Danny sa mura ni Danny. Wala, si CR lang siya eh. Natatakot na siya eh. Okay. Sorry, really thank you sa tanong. No? Una na ako para mas Of course, salamat. yung birthday ko nito sa UP ako. Nagda-drive ako mag-isa, and then may estudyante, nagja-jogging yata. And then, nandun sila, papunta na sila sa oblation, nawala yung babae. May dalawang lalaki na kumuha sa kanya. And then, nagwawala yung babae, sumisigaw. Maliit yung babae, parang mas maliit pa sa akin eh. And then, sumisigaw. Tapos, nasa kabilang side ako ng going to ako Katipunan eh. Yung biyahe ng dalawang lalaki going to Quezon Avenue. Doon sila naipit, no? Gabi to, mga around 7, ganyan. Nag-U-turn ako, hindi lang pala ako ang nakakita doon sa kinuha yung babae. Mayroong isang taxi driver, no? So lumakas yung loob ko kasi dalawang lalaki yung nakita ko eh. Malaki, tapos isang maliit eh. So pumunta kami dyan, binubusinahan ko muna kasi U-turn pa ako ganyan. U-turn, busina. Hanggang nakarating na ako doon, ayaw nilang tigilan yung babae. Hindi ko alam kung hold upin nila or i-rape nila. Hindi ko alam. So, nakakita ko taxi driver, kumuha siya ng pang bato. Oo. Ako nakita akong bato. Binatok sila ng dalawang bato doon sa gilid. Pinagbabato ko. Siyempre, pinagmumura ko sila. And then tumakbo yung babae, umiiyak. Maliit lang, nagja-jogging lang siya. Nagja-jogging lang siya sa University Avenue. And then tumakbo yung babae, tapos iyak ng iyak. Tapos, totoo lang, kung ako lang to, magdadalawang isip ako. Pero nakita ako ng isang kapwa, natutulungan din ako, magsuntukan man kami, bugbugin man nila ako, dalawa kami, 2 and 2. No? Laban ako doon. May dala pa akong cake, birthday ko nga eh. Bumili ako sa chocolates and kisses eh. May dala akong cake. Sabi ko, hindi ko ito mababato. Kasi cake ko to eh. Kumuha akong bato, hindi ko sila tinamaan. Dalawa inabol ko, papunta sila doon sa may squatters area. Sa may Yun yung gusto ko yung kwento yun eh. Sabi ko kaya mauna na ako kasi pag nakakakita ka ng kapwa, no, dapat meron tayong moral responsibility. Sense of duty. Oo, na kaya ko ba to? Nakita ko laking mama eh. Sige, okay to. Nakita ko yung taxi. May kapwa ako. 2 on 2, suntukan kami, okay lang. Pero yung ako, magdadalawang isip pa ako, pero laban ako. Kasi nakakotse naman ako eh. Pero during that time, parang danger na malapit eh. Inuhubaran na yata yung babae. Parang gano'n eh. So, yun yung kwento ko na na hindi yun na naka-inspire sa pasahero. Pero ganung logic yung nararamdaman ko habang ginagawa itong pasahero. Yun. Okay, thank you, Direk. Thank you po. Salamat po. How about the others po? Ako, wala pa naman akong crime mismo na nakita ng ganun kabigat. Aside from nagkukopyahan ng mga classmate ko before. So yun. Pero siguro napapanahon lang din, and ayoko maging masyadong political. Yung krimen na nangyayari sa Pilipinas ngayon, na nakikita natin every time na merong session hearing. I respect na meron po tayong iba't ibang opinion at suggestion sa bawat nagaganap sa Pilipinas. Pero I think sa susunod na election, maging mindful na tayo kung sino mga ine-elect natin. Let's all be mindful sa mga taong nilalagay sa posisyon. And sana po na palagi natin isipin ang Pilipinas, tayo mga Pilipino, ang mga generation na susunod, magiging anak natin, magiging apo natin. Kasi yung nangyayari sa atin ngayon, hindi lang din naman dito nangyayari yun eh, sa ibang bansa din. At sa tingin ko, hindi naman mawawala ang mga korap na tao at mga pantayan yan. Pero meron tayong konting magagawa para sa lipunan natin. Yun ang manood, mag-repost, kung ano man yung mga... Ano ba yun? Kailangan lang kasing maniwanagan ng mga tao about sa mga crime at mga
nangyayari ngayon sa Pilipinas. So, yun lang po ang aking munting sagot. Ika nga makialam. Oo, makialam. Huwag tayong puro, alam mo yun, tiktak. Ay, si Tita Asa, hindi tiktak. Pero, yung hindi lang tayo puro dada, kailangan meron din gamit din ng utak. Dapat may action tayong ginagawa. Ay, Tita Aster. Maraming salamat. Tiktak. Yung iba naman po, Ako po, wala pa rin naman akong nawi-witness na crime talaga. Pero siguro ako kasi yung tipong tao na kapag nakita ko na, uy, yung bag mo nakabukas, ako sasabihin ko na, uy, sara mo yung bag mo. O kaya kapag iniwan mo dito na, uy, takpan mo to kasi, alam mo yun na parang hindi natin alam kung sinong nandito, nasa ibang lugar tayo. Or kapag kunwari, nakabukas yung zipper ng something ng damit, ako na yung magtataas ng zipper, yung mga ganon. Yun, and ako, sinusupport ko yung sinabi rin ni Luis din kasi yung sinasabi niya na dapat makialam tayo kasi importante yun kasi hindi naman kumbaga para sa buhay din natin yun dapat makialam, dapat alam natin and not just makialam to the point na nagme-medal tayo na mema na lang, kailangan alam din talaga natin. And yun siguro kung sakaling may ma-witness po akong kung anong crime man, if ever, like katulad dito sa Pasahero, I think it's just important that we know what to do first or na dapat talagang, kumbaga, kailangan may gawin ka. And ako, knowing myself, ganun po akong tao na hindi man ako, like, kunwari, during in action talaga na, uy, stop, ganyan, kasi, but sure ako na meron akong gagawin. Like maybe sasabihin ko sa kinauukulan, mag-reach out to the victim, hahanapin yung victim or something. Parang importante rin na maging mindful tayo, na makialam din tayo sa mga tao rin sa paligid natin. Ayan po. okay, salamat Bea. Sundutin ko lang yung sinasabi niya. Yes, sir. Yung makialam. Meron kasing dalawang bagay ng pakikialam, no? Yung pakikialam na, yes, nag-help ka in action, tama yun. Yung mensahe ng pelikula ay, okay, hindi ka makikialam, pero oppose ka. Mas masakit yun. Yun yung punto ng pelikula. Alam mo yung krimen, pero wala kang ginawa. Yun yung parusang nararanasan ng mga characters dito sa Pasahero. Alam nating may krimen, pero wala tayong ginawa, binoboto pa natin. Amen. Yun yung point. Yes, Derek. Salamat. May gusto mo i-add din iba sa ano? Are we good? Si Rafa, how about you, Rafa? Anong gagawin mo kung sakaling nakakita ka ng krimen? Isang beses sa EDSA, yung jeepney sa harap, may na-mug na babae. May nakawan. Nakawan siya ng wallet. Pero narinig ko lang sumisigaw. Pero ano yun, naalala ko Pasko. So, traffic yung EDSA. So walang gumagalaw na kotse. Tumakad lang yung nagnakaw ng wallet niya. Pero may mga cases din naman kasi kasama ko yung asawa ko. So parang gusto mong tumulong minsan pero hindi ka rin talaga makatulong kasi EDSA, traffic, ano magagawa mo? Baka may kutsilyo yung lalaki. So may mga instances rin na gano'n na kailangan you have to protect yourself, protect your family. And yun yung makikita niyo sa Pasahero actually, yung mga conflict na gano'n na kung ikaw yung makakita talaga ng krimen, anong magagawa mo? Do you protect yourself or tutulong ka ba? So yun yung mga pinagdadaanan ng mga ibang characters actually sa pelikula namin. Yung mga ini-explore na ideas and themes sa pelikula namin. So, Okay. Salamat. Yun lang po. Thank you, sir. Salamat po. Actually, maganda rin yung pwede ako magdagdag yung sinabi ni Rafa, no? Yung pag wala kang magawa, you can call attention din para dun sa nangyayari. Kasi ginawa ko rin yan before. May nakita akong inanuhan din. So, syempre, ano ba gagawin ko? Sumigaw na lang ako, di ba? Kamali. Wrong. Sa akin napunta yung attention. Hindi dun sa snatching na nangyari. Sir Nilo, maraming salamat po. Tuloy po tayo.